have a very close friend. Both of us joined a forex group na scam pala. At first, we were earning daily talaga. Then this friend na sobrang nakakaangat and has money to spend, pinahiram niya ako ng 200,000 para mas mapabilis daw ang earnings namin. Unfortunately, pagkapasok ng money, doon na nag-start na hindi na nag-remit ng income yung scam company. This close friend of mine is now asking me to pay the full amount plus interest. Dapat po bang bayaran ko siya in full any amount or not at all? Ayan, lagi nating sinasabi dito sa ating programa, Attorney M, ang pagkakautang ay dapat talagang bayaran. Hmm, Ikaw naman, nagpautang, kailangan, nakasulat. yes. Kailangan nating isulat because, 'di ba, bukod sa minsan hindi natin puwedeng i-trust yung ating memory, may mga bagay talagang nakakalimutan at may mga bagay na bigla na lang nagkaka-amnesia yung ating mga mga 'di ba, babaeng lalo na kapag sila, Oo. may pag-utang, 'di ba? At aside from that, Hmm, sa ating batas naman talaga, Attorney M, you cannot enforce something na you don't have any proof of. So that's why we always mm. say, ulit-ulit dito sa ating programa, Attorney M, 'di ba, na kapag may money involved, kailangan, nakasulat. Tungkol naman dito sa tanong mo, kung dapat mo ba Kung siyang dapat bayaran, bayaran, ikaw yung dapat. nakakaalam. Dapat talaga Oo, kasi you owe oo. meron tayong principle of just enrichment, 'di ba, Attorney M? You owe her that, him Hmm, or that, 'di ba, Attorney M? Kahit na wala oo, kayong. yun. Oo, at kahit, Mm, ang nangyari halimbawa sinabi mong na-scam or wala ka namang kinita, but the fact remains to be that nangutang ka doon sa tao. correct. Kasi siyempre how you're going to spend the money that you loaned from a friend, kahit close friend o kahit sino man 'no, ikaw na yun 'di ba kung hiramin mo, utangin mo, nasa sa'yo na yan kung papaano mo gagastusin. Pero dahil nangutang ka kay sad to say 'no, kailangan pa rin talagang babayaran 'yan, oo. Kasi kahit na-scam, Alam mo, Attorney Jay 'no, oo. Kaya nga that's why we have to be very prudent talaga with our hard-earned money 'no, Attorney Jay. 'Yan ang lagi din nating pinapaalala dito, 'di ba? Talagang, kapag ikaw ay mangungutang, pag-isipan din po ng maigi kung saan pagagastusin, kung kailangan ba talaga. Kasi ultimately, kailangan mong bayaran 'yan. So talaga ngayon magkakaroon po ng, cause of action na tinatawag yung iyong kaibigan sa inyo dahil talaga naman pong nanghiram kayo sa kanya ng ₱200,000. Now, as to paano mo patunayan 'yan, kagaya nga ng sinabi ni Attorney Jay, depende na 'yan sa inyo, sa korte 'no, kung papaano niyo papatunayan at ma-establish na talagang kayo ay nagkautang 'no, doon sa inyong kaibigan. At, siya siguro ay magandang, kakasuhan. Oo, yes, kung siya ay magandang kakasuhan opportunity na kasi 'to. baka naman mahihiyang maningil yung Mm, kaibigan niya kasi scammer, baka involved sa scam, baka 'di ba, scam, attorney? oo. Mahirap din. Kaya lang bilang Puwede siya ay rin, nagkautang, may oo. accountability, oo, dapat siya. Oo. Mm, Ngayon kung nagkaroon naman ng halimbawa talagang panloloko, Attorney Jay 'no, kung may gano'n talaga, mm, puwede naman siya rin yung magkaso pero for a different cause of action 'no. So, magkita correct. na lang kayo sa Oo, korte, oo. Kaya ayun. yun, again magandang paalala na rin ito, Attorney Jay, sa ating mga kasambahay 'no, na mag-ingat po sa ating, paggastos ng ating pera. Lalo na ngayon sinabi na nga mismo ng ating question sender na apparently scam pala ito 'no, kalaunan na-realize niya. Kasi imagine mo, attorney, para kumita ang pera mo araw-araw, hindi ba parang kaduda-duda kaagad yun? Kasi in When fact ang it's ating too mga good to be bangko, true, it is. oo, oo, that's right. Kasi 'di ba Mm, kasi yung mga bangko nga natin hindi yan ma-provide sa atin na these are established, mm, entities na 'no, mga bangko na ito na talagang, malalaki yung kanilang mga investments, hindi nga yan maibigay tapos eto pang mga ganito 'no. So medyo pag-isipan talaga natin ng maigi bago tayo maglabas ng ating pera.